Magandang araw po sa ating lahat. Ikinalulugod po namin na kayo'y makasama dito sa parokya ng Saint Mary sa National City Diocese ng San Diego, California. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng banal na mag-anak ni na Jesus, Maria at Jose. Ang tagapamuno ng ating banal na misa ay si Father Romy Velos. Tumayo po tayong lahat at sumali po tayo sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo ay sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nagsasaya tayo sa pagsilang ng Panginoong Yesus at sa regalo ng banal na mag-anak. Pagsisihan natin ang ating mga pagkukulang sa ating sariling mag-anak. Para sa aming kawalan ng parampalataya sa iyong balak na siyang ugat ng aming mag-anak, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa aming kahinaan ng pag-asa sa pagbabago at pag-unlad na maaari pang maganap sa aming mag-anak, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa aming kakulangan ng pagmamahal para sa mga kaanib ng aming mag-anak, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na ng Diyos sa kanan ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nagluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angka na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak, at iniuutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan, at ang nagpaparangal sa kanyang inay para nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak, at ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin, ngayon nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sayon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya dapat kayo maging mahabagin. Maganda ang kalooban, mapagkumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhin kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Ang paghariin ninyo ang iyong puso, ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalamanan.
Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, sa pag-iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka manghina ng kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Bighain mo, oo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, bighain mo, oo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, dinala si Jesus ng kaniyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, isang parihas na batu-bato o dalawang inakay na kalapate. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon, matapat at malapit sa Diyos, at naghihintay sa kaligtasan ng Israel. Sumasa kanyang Espiritu Santo at nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kaniyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya ay kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y paglalagusan ng isang punyal." Naroon din sa templo ang isang propetang babae ng pangalay Ana, anak ni Fanuel, na mula sa lipi ni Aser. Siya ay napakatanda na 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya ay mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-araw, gabi-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos.
Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat na naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang may sagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilea. Ang bata ay lumaking malakas, marunong, at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang buhay. Magandang buhay, Father. Muli na lang at binalik ni Jenny ang mikropono. At ako ay makapagsalita na ng aking homily. Maganda ang ating ebanghelyo dahil sinabi dito sa huli na ang batay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang batang Jesus, kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang tanong, tayo ba ay kalugod-lugod sa paningin ng Diyos? Ang ating pamilya ba, ang ating tahanan, tayong mag-anak, ay kalugod-lugod ba sa paningin ng Diyos? Paano tayo maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos? Paano maging banal ang ating pamilya, ang ating tahanan? Dahil ngayon ay kapistahan ng banal na pamilya ng Jesus, Maria at Jose. Ang kabanalan ay mangyayari kung tayo sa ating buhay, katulad kay Jesus, ang Diyos ay higit sa lahat. Ang pagtupad sa dakilang kautusan, mahalin mo ang Diyos higit sa lahat. At ito ay napakahalaga sa ating panahon ngayon dahil hindi na higit sa lahat ang Diyos. Sa ating mga tahanan, pamilya, iba na ang higit. Iba na ang Diyos. Baka mga gadgets, baka ang TV, marami pa mga atraksyon sa buhay, material na bagay ang nagiging higit sa ating buhay. Kaya tuloy ay nandito ang pandemic upang ibalik tayo sa ating mga tahanan. Dahil ang tahanan ay simbahan, templo ng Diyos, kung saan tayo ay magsisimula sa ating pagpanampalataya at pananalig sa Diyos. Ang mga magulang ba ngayon ay nagtuturo sa kanilang mga anak tungkol sa Diyos, tungkol sa panampalataya? May panalangin ba ang ating mga tahanan ngayon? O baka ang ating mga tahanan, iba na ang nauuna? Kaya, pandemic, tayo ay ibinalik sa tahanan kung saan matuto tayo tungkol sa ating panampalataya. Matuto tayo tungkol sa pagmalasakit katulad ng ating Panginoong Hesus, katulad ni Maria at ni Jose. Matuto tayong manalangin, magpasalamat. Narinig natin sa unang pagbasa ni Sirach, ang banal na tahanan ay may paggalang sa isa't isa. Paggalang sa mga magulang at ang mga magulang ay may pagmamahal sa mga anak. At hindi lamang paggalang, pagkalinga sa ama't ina, lalo na kung ang mga magulang ay nanghihina na. Dahil ang ating lipunan ngayon, pag ang mga magulang ay matatanda na, ay hindi na binibigyan ng halaga. Magiging pabigat sa buhay. Hindi iyon kabanalan sa tahanan. At ang tahanan ay magiging banal kung mayroong pagpatawad. Kung mayroong pagkakaisa. Dahil kung sa tahanan ang mga anak
ay may paggalang, pagkalinga sa mga magulang, biyaya ang makakamit. Ano yung mga biyaya na matanggap ng mga anak na nagmamahal sa mga magulang? Ang mga kasalanan ay papatawarin ng Diyos. Mahabang buhay ang ibibigay. At ang mga panalangin ay pakikinggan ng Diyos. Dahil sa ating pagkalinga sa mga magulang. Sa ikalawang pagbasa, sinabi ni San Pablo sa mga taga-Kolosas na ang banal na tahanan, ang mga miyembro ng tahanan ay may kagandahang loob. Maganda ang kalooban. Mapagkumbaba, matiisin. Matiisin ba ang ating pamilya ngayon? Meron bang pagpapatawad? Meron bang pagpapasalamat? Ibig sabihin na ang tahanan ay maging banal kung may ugnayan sa Diyos. Kaya sinasabi natin palagi na ang pamilya na sama-sama sa panalangin ay mananatiling nagkakaisa. Kaya sa Ebanghelyo, narinig natin si Lucas ang kwento tungkol sa pag-alay kay Jesus sa templo ni Maria at Jose. Nagpapakita ang kanilang katapatan sa Diyos. Ang kanilang pagkamasunurin sa kautusan ng Diyos. At napakahalaga ang kwentong ito, sinabi sa templo, inialay nila sa Jesus, ang batang Jesus. Dahil ang templo ay tahanan ng Diyos. Pagsasagawa ng sakripisyo. At alam natin na si Jesus din ay mag-alay ng kanyang buhay bilang sakripisyo para sa kaligtasan ng lahat. Pag-alay sa templo. Ang batang Jesus inialay. At si Jesus din sa kanyang misyon, mag-alay ng kanyang buhay. Iyon ang kabanalan. Dahil ang kabanalan ay hindi tungkol sa sarili. Kung hindi tungkol sa kabutihan at kapakanan ng ating kapwa. Si Maria at si Jose, hindi nila naintindihan ang lahat ng mga pangyayari sa kanilang buhay, ngunit sila ay sumunod sa kalooban ng Diyos dahil alam nila iyon ang kabanalan. Alam nila na ang Diyos ay mabuti, na ang Diyos ay pag-ibig. Na sa kamay ng Diyos, nandiyan lamang ang ating tunay na kaligayahan, ang tunay na kalayaan, at ang tunay na buhay. Kaya si Simeon at si Ana, mga taong tapat sa Diyos. Higit sa Diyos, higit sa lahat ang Diyos. Kaya si Simeon nagpapahayag na ang sanggol ay magiging kaligtasan at pagkahamak ng tao. Anong kahulugan? Na kung tayo ay sumunod kay Kristo, matanggap natin ang kaligtasan. Tayo rin ay magiging tunay na mga anak ng Diyos. Ngunit kung tayo ay tanggihan natin si Kristo, ito ay nanghulugan ng pagkahamak sa ating buhay. Hindi dahil parusa ng Diyos, kung hindi ito ay pinili natin ang kapahamakan. At si Maria, sinabi din ni Simeon na ang kanyang puso paglalagusan ng isang punyal, na ibig sabihin na siya rin ay maghihirap. Siya ay makaranas ng pagbahagi sa paghihirap ng kanyang ina. Tunay na pagmamahal ng isang ina. Ngunit si Maria ay handa ring sundin ang kalooban ng Diyos na sumunod at ialay ang kanyang anak. Kaya, ito rin ang ating paalala. Ito rin ang mensahe
Ito rin ang mahalaga sa ating pagdiriwang ngayon, ang banal na pamilya. Tanungin natin ang ating mga tahanan. Tanungin natin ang isa't isa sa atin dahil tayong lahat ay tinawag sa kabanalan. At ang kabanalan ay ating matanggap, makamit, maranasan kung ang Diyos ay higit sa lahat sa ating buhay. Nakatutok ba tayo sa Diyos? Siya ba ang numero uno sa ating buhay? Nakasentro ba ang buhay natin, ang ating mga tahanan sa pag-ibig ng Diyos? Dahil sinabi ng ating Panginoon, hanapin niyo muna ang kaharian ng Diyos at ang lahat ay ibibigay sa inyo. Yun ang susi, yun ang sekreto na kailangan natin na ilagay natin ang ating sarili sa kamay ng Diyos dahil ang kanyang kaharian, kung ating matagpuan, kaharian ng Diyos na si Kristo mismo, ang lahat ng biyaya ay ating matatanggap. Yaman ng tahanan ang pagkakaisa, panalangin, bukas sa kalooban ng Diyos. At alam natin na maraming panganib sa ating tahanan, pamilya sa panahong ito. Pagtataksil, diborsyo, walang panalangin, kasakiman, makasarili, pagkasira ng tahanan dahil wala na ang katapatan sa isa't isa. Kahingin natin sa Panginoon sa ating pagdiriwang ngayon ang pagbabago sa isa't isa sa atin, sa ating mga tahanan at ibalik natin ang Diyos, ibalik natin sa Jesus sa ating mga tahanan at sundin ang halimbawa ni Maria at ni Jose. Ipahayag natin ang ating parampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ng Santa Maria ang Birhen, pinagpagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa ruunan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang pairito at hukom sa nabubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, hangad nating tupdin ang ating mga tungkulin bilang mga anak ng Diyos at kaanib ng isang mag-anak. Nais din nating bumuo ng isang nagkakaisang bayan ng Diyos. Purang tiwala sa tulong ng Ama, ating sasambitin, Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang ipamalas nila sa lahat ang pag-ibig at pangangalaga ng Diyos na siyang nagbubuklod sa lahat sa tunay na pagkakaisa, manalangin tayo sa Panginoon. Pagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang itaguyod nila ng buong tapang ang mga karapatang pangtao at ang mga simulaing magpapaunlad sa mag-anak na Pilipino, manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga kababayang naghahanda sa paggunita ng pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa Pilipinas, upang mapuno sila ng pagpapasalamat para sa handog ng pananampalataya sa kanila at sa kanilang mag-anak, manalangin tayo sa Panginoon. Pagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga taong dumadanas ng kalungkutan sa pagiging kaanib ng mga mag-anak na hindi nagkakasundo o tuluyan ng nawasak,
upang lumakas ang kanilang mga loob at makaramdam sila ng saya at pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nakakatipon sa pagdiriwang na ito ng banal na mag-anak, upang tayo ay maging masigasig sa tagapagtaguyod ng mga matagumpay at maligayang mag-anak at makabuo rin ng nagkakaisang bayan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga mananampalataya ng parokya ng Saint Mary sa National City, California, kung kanino natin iniaalay ang misang ito, manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng ating pansariling panalangin, manalangin tayo sa Panginoon. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming maunawain at mapagbahal, kasihan mo kami ng iyong banal na Espiritu upang sa aming mga mag-anak ay malarawan namin ang banal na mag-anak ina Jesus, Maria at Jose. Tulungan nawa niya kaming makabuo ng isang bayang pinagkaisa sa panampalataya ayon sa nais na iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Natanaw na sa silangan ang talang patnubay ng gawing katahimikan. Ang sanggol sa lupa'y isilang ng matimbang sa hamak na sabsaban. Manalangin tayo mga kapatid upang ating paghahain ikalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa hain ng pakipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen di San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Samayan niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan at marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkataong magipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel sa awit mo papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitasan, Hosana, Hosana sa kaitasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.
sana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu ang iyong banal na makaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang doon maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Ganyan din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunit sarili ay inihain, bilang pagkain inubog, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kaloob ng kaligtasan. Kami nagpasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa na Francisco, naming Papa, ni Roberto, naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kanyang kabiyak, at ng mga apostol, ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kadugod-lugod sa iyo. May pagdiwang namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Iniyahan tayo sa Panginoon na naway sundin natin ang kanyang kalooban upang maging banal ang ating mga tahanan sa pamagitan ng dasal ng kanyang itinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob
kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami paintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinandabikan ang dakilang araw na mapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo nagmumulang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang panampalataya at huwag aming mga pagkasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong naniyahan sa kanyang piging. Panginoon, Ganoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang sa piging na banal ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupa, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Lorenzo Ruiz de Manila at mga kasamang martir. Amang mapagmahal, ang iyong anak na si Jesucristo ay naghandog ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng tanan. Kasihan kami ng iyong pag-ibig upang maihandog ang aming buhay para sa iyo at sa aming kapwa-tao. Inakay rin na mapagpalang mong kamay ang iyong mga lingkod na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasama sa lupain ng Hapon upang tularan ang sakripisyo ni Kristo at ipamansag ang mabuting balita ng kaligtasan. Isinasamo namin na sa pamamagitan ng panalangin ng mga banal na martir na kami maging matatag sa pananampalataya tulad nila at maging kasangkapan ng pagpapahayag ng mabuting balita sa aming bayan at sa mga bansang nasa paligid namin. Dinggin mo ang aming kahilingan at ang tanging biyayang aming hinihingi. Kay San Lorenzo Ruiz at mga kasama, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. San Lorenzo Ruiz at mga kasama, Ipanalangin mo kami at sumayin niyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. At pagpalain nawa kayo ng pagkamarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan upang ibigin at malingkod sa Panginoon, lalo na sa inyong mga mag-anak. Salamat sa Diyos. Magsaya't mag-ibang pagkat sumilang na ang hari ng lahat, ang hari ng lahat. Kaya't ating buksan, ang pinto ng ating pagmamahal. Pasko na naman, O kay tuli ng araw, Pasko na nga, tila ba kung kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay magkawitan. Pasko, 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 Pasko na namang muli. Naging araw nating pinakamimiti. Pasko, 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 Pasko